Welcome po sa part 4 ng ating tutorial para sa electric motor control. Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin ang magnetic contactor at kung paano ito paganahin at iwa-wiring. Ang magnetic contactor is an electrically controlled switch used for switching an electrical power circuit. So ibig sabihin nito, kailangan nating supplyan ang coil ng contactor para mag-switch on. So ang ibig sabihin ng electrically controlled switch, katulad ng relay, kailangan nating supplyan ang coil ng contactor para mag-energize at mag-switch on and off. So unlike general purpose relays, contactors are designed to be directly connected to high current devices. So ang kaibahan nito sa general purpose relays or mga control relays, ang contactor ay kayang mag-handle ng mas matataas na amperahe at matataas na voltage rating ng mga load devices. Okay, so ang construction ng contactor ay ganito. Construction. So unang-una, meron tayong iron core. Okay. Then meron tayong coil. So ito yung ating coil. So ito yung A1 na terminal saka A2. Then meron tayong tinatawag na armature. Okay. Sa pagitan ng iron core saka armature, meron tayong spring. So ito yung nagtutulak sa ating armature para kapag hindi naka-energize yung ating contactor ay maghiwalay itong ating iron core saka yung ating armature. So dito naman sa armature natin ay naka-attach yung ating mga contacts. Meron tayong stationary moving contacts para sa power. Then meron din ito naman yung kanyang stationary contact. Tapos meron tayong moving contact para sa auxiliary. Then meron din itong stationary contact. Meron ding ito para sa normally open na auxiliary. Tapos meron tayong stationary contact at moving contact para naman sa ito naman para sa normally close. Ito yung ating stationary contacts. Nga ito. Tapos ito naman ang ating
moving contacts ang naka-attach sa ating armature. Okay. So ito ang ating armature. Ito ang spring. Tapos ito ang ating coil. Ito naman ang ating iron core. Tapos dito sa ating iron core, meron tayong tinatawag dyan na shading coil. Itong shading coil ay makikita lamang para sa mga AC na contactors. Yung AC ang kanyang coils. Okay. So ang purpose nito, para hindi mag-chatter yung ating armature kapag nag-energize tayo. So kapag ang ating contactor ay AC at kapag nasira itong shading coil nito, natanggal sa ating iron core, ang mangyayari niyan, mag-chattering yung ating armature. Okay, so ito ang example ng mga contactors. Ito ay Schneider na contactor. Ito naman Chint, gawang China, at ito ay Fuji. So makita natin, ito yung ating coil. So itong coil na ito. Tapos ito yung ating mga power contacts. Meron din tayong tinatawag na auxiliary contacts. Depende sa manufacturer saka sa model yung availability ng auxiliary contacts, either normally open or normally closed, or kombinasyon ng normally closed at normally open na auxiliary. Ito naman ang Chint. So meron tayong normally open na auxiliary, tapos meron tayong normally closed na auxiliary. Tapos ito naman yung ating triple na power contacts. So ito yung kanyang coils. Kung mapapansin nyo, ito ay 24 volts na AC. So itong ibang contactor natin, ang kanyang coil ay 220 volts. So ito ay 200 to 220 volts na AC. Kung titingnan natin ang mga pyesa na ito sa loob, so ito yung ating iron core, tapos ito naman yung coil. Tapos meron tayong spring, tapos ang ating armature. So naka-attach sa ating armature yung ating moving contacts. Okay, so meron tayong triple na contacts para sa power, at meron tayong auxiliary contacts na normally closed saka para sa normally open naman. Dito sa kanyang housing, dito naka-attach ang ating tinatawag na stationary contacts. Yan. Okay. Once na sinuplayan natin itong ating coil, magkakaroon ng tinatawag na electromagnet dito sa ating iron core. Tapos i-attract niya ngayon itong ating armature papalapit. Once na na-energize yung ating coil, ito ngayon ay maglalapat. Okay? Yan.
So once na nag-move ang ating armature dito, so once nag-move ang ating armature papunta dito sa direksyon na ito, itong ating moving contact ay lalapat ngayon dito sa ating stationary contacts. So para sa power contacts natin, ito yung ating auxiliary, tapos ito naman yung ating power contacts. So ganun din ang ating normally open na auxiliary. So itong stationary moving contact na ito ay lalapat dito sa stationary contacts. Para naman sa normally close, ito ngayon ay maghiwalay itong dalawang contacts na ito. So mag-open ngayon itong normally close na contact natin. Okay, so once na tinanggalan natin ng supply ang ating coil, magdi-de-energize ngayon yung coil. So diyan ngayon magpa-function ang ating spring. So yan ngayon ang purpose ng ating spring. Okay, so para itulak ulit palayo ang ating armature. Okay, so maghiwalay uli yung ating mga stationary contacts saka ang ating mga moving contacts. Kung titingnan natin ang construction ng ating contactor, meron tayong mapapansin dito na parang slot. So ang purpose nito ay para magdagdag ng tinatawag na contact blocks. So additional na contacts para sa auxiliary kung kailangan natin magdagdag. Halimbawa sa ating dinidesign na circuit ay kailangan natin ng additional na mga normally open or normally closed na mga auxiliary contacts, pwede tayo magdagdag ng contact blocks dito. I-slide lang natin dito sa itong slot na ito. So halos lahat ng contactor ay merong ganyan na option. Okay, so para sa Snyder, tatanggalin natin itong kanyang cover at dito natin i-slide yung additional na auxiliary contact blocks. So meron ding contact blocks na mga timer. Dito naman sa side ng mga contactor, makikita natin meron siyang parang butas dito. So ang purpose naman nito, halimbawa meron tayong dalawang contactor na gagamitin. Halimbawa sa forward reverse, pwede tayong maglagay ng tinatawag na mechanical interlock. So dito yung i-attach sa pagitan ng dalawang contactor. Okay, so yan, lahat yan meron kabilaan. Okay, so pag kailan natin na maglagay ng mechanical interlock, dito yan mag-attach sa butas na ito dito sa gilid. Okay, ngayon naman paano mag-sizing ng contactor. So paano natin malalaman kung ano ang gagamitin natin na contactor para sa specific na horsepower or kilowatt rating ng isang motor. Okay, so meron tayong tatlong category sa halos common sa mga contactors. Merong tatlong contactor rating. Okay, so merong naka-base sa UL or Underwriters Laboratory ng North America. Meron ding naka-base sa IEC 60497 at meron din sa GIS C8201. So makikita natin yan dito. So itong table na ito ay naka-base sa UL na standard. So ito rin yung sa side na ito.
Sa harap naman, itong side na ito ay nakabase sa GIS. So, ito ay Japanese standard. At ito naman sa IEC naman, European standard. Okay? So, sa UL, ang contactor rating ay nakabase sa, makita natin sa table, ito ay voltage versus horsepower ng motor. Okay, so titingnan natin sa table na ito, meron ditong voltage, tapos meron din siyang column para sa kung single phase or three phase, at kung ilang horsepower ang kaya niya para sa specific na supply voltage. Okay, ito ay para sa mga induction motor. Okay, so so para naman sa resistive load, meron tayong continuous current rating dito. So meron tayong makita na continuous current rating. So yan ang ating pagbabasihan kapag ang ating load ay mga resistive katulad ng heaters. Okay, so magkaiba yung kanyang capacity dahil ito ay kinoconsider yung starting ng motor. Okay, so ito ay dahil wala naman tayong starting current para sa resistive load, so mas mataas itong continuous current rating ng ating contactor. Para naman sa IEC 60497 at GIS C8201, saka sa GIS, ito naman ay nakabase sa tinatawag na utilization category. Okay, so merong tinatawag na AC1 at merong AC3. So ang AC1, ito ay gagamitin natin, dito tayo magbabase para sa tinatawag na ITH. Okay, so ITH, ito yung thermal current para sa resistive or non-inductive load. Or slightly inductive. So, ibig sabihin ng slightly inductive, ito ay merong power factor na 0.95 pataas. So, para naman sa AC3, ito naman ay para sa induction motors. Ang table nito ay voltage versus kilowatt rating ng motor.
dito natin makikita yung ITH para sa AC1 category, at para naman sa AC3 na category, ito naman yung kanyang table, pati sa GIS at para naman sa IEC. So voltage versus kilowatt rating ng motor. Ganon din ito. So ito yung para sa GIS. Okay, so halimbawa ang ating voltage is 240, ang kaya niya ay 2.7 kilowatt. Okay, para sa contactor na ito, itong EC0. Kung pagbabasihan naman natin yung IEC, para sa 240 volts, ang kaya niya ay 3.5 kilowatt na motor. So depende sa standard na gagamitin natin kung saan tayo magbabase ng contactor rating, kung UL, kung American Standard, or European, or sa Japanese. Next, pag-aralan natin yung symbols ng contactors. Okay. So, depende rin kung anong standard yung ginagamit natin. Meron tayong dalawang standard. Merong NEMA, or National Electrical Manufacturers Association na standard, at meron ding European Standards, or IEC. Okay, symbols. Okay, so para sa NEMA, halimbawa ito yung ating power contacts. Ang kanyang numbering ay line 1, line 2, line 3, tapos T1, T2, saka T3. Tapos ang kanyang coil ay walang numbering. Okay, so hindi gumagamit ng numbering ang NEMA para sa coil. At para naman sa auxiliary contacts, kung meron man, para sa normally open, meron tayong nakalagay na NO. At para naman sa normally closed, NC naman. Dito sa ating, makikita natin dito sa ating contactor. Ito. Line 1, line 2, at line 3. Okay. Tapos dito sa load side, T1, T2, saka T3. Sa kanya namang auxiliary, so normally open, saka normally close. So walang numbering para sa coil. Itong A1 ay at A2 ay para sa ito ay European na numbering based sa IEC. Sa IEC naman, ganito naman yung symbol. Okay. So, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ito ay para sa power contacts na symbol at labeling niya. Okay, para naman sa kanyang auxiliary, so ang normally open ay ganito rin. Yan. Tapos ito ay number 13. At ito ay number 14. Para sa normally closed na auxiliary, ganito
ganito naman ang kanyang symbol. So ito ay 21 at number 22. Ito naman yung pinaka symbol ng coil. So ito ay A1 saka A2. Kung titingnan natin, so 1, 3, saka 5. Tapos 2, 4, and 6. Tapos sa auxiliary, ang normally open ay 13 and 14. Ang normally close ay 21 and 22. Tapos ang coil niya ay A1 at A2. Okay? So ngayon, titingnan natin kung paano natin mapagana yung ating contactor. So, gagawa tayo ng schematic diagram. Okay. Mula sa line 1, gagamit tayo ng normally open na push button. Tapos ating coil. Okay, then balik tayo sa line 2. Yan. So para malaman natin, magkaroon tayo ng visual na indication kung gumagana yung ating coil, maglalagay tayo ng green na pilot lamp. So paparallel lang natin sa ating coil. Yan. So wawiring natin. Yan. Okay, so ito yung ating magnetic contactor. Unang-una, galing sa ating power supply, pupunta sa push button. So ang coil ng ating contactor ay 24 volts AC. Okay, so pupunta tayo dito sa normally open na push button or start na push button. Yan. So pagkagaling dito, pupunta tayo sa ating contactor. So ito ay A1 ay A2. So mula dito, nasa push button, punta tayo sa A1. So ito yung A1 ng ating contactor. Tapos galing sa A2, babalik tayo sa ating power supply. So galing dito, babalik tayo sa ating power supply. Yan. Okay, ngayon wawiring natin itong ating pilot lamp. So paparallel lang natin sa ating coil. Okay.
natin ating power supply. Okay, so press natin ang start push button. Okay, so makita natin na umilaw yung ating indicator. Okay, so nag-energize itong ating contactor. Pag nirelease natin ang push button, okay, so mamamatay uli. Okay, so anong gagawin natin para kahit na i-release natin ang push button ay manatiling naka-energize yung ating contactor? So ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng tinatawag na holding or latching contact dito. Okay, so parallel sa ating push button. Yan. So kukuha tayo ng normally open auxiliary contact ng ating contactor. So ito ay number 13 saka number 14. Okay, so pa-wiring natin. So ito yung ating normally open na auxiliary contact. So parallel lang natin dito sa ating push button. Okay, so on natin uli. Tapos press natin. Okay, so release. Yan. So nakita natin na kahit na nirelease natin yung ating push button ay natiling naka-on ang ating pilot lamp at naka-energize ang ating contactor. So ibig sabihin nag-latch, nagkaroon ng latching dito. Ang nangyari diyan, nung prenis natin ito, okay, so nagkaroon tayo ng current flow. Punta dito, ating coil. Nung nag-energize ang coil, itong contact na ito ngayon ay nag-close. Okay, so nung nag-close ito, nagkaroon tayo ng panibagong path, daanan ng kuryente papunta sa coil. So dahil dito, kahit na nung nirelease natin yung push button at nag-open uli itong portion ito, itong ating coil ay nanatiling naka-energize dahil dito dumaan yung kuryente natin sa latch na ito. Okay? So yan ang tinatawag na holding circuit or latching circuit natin. So ang problema ngayon, paano natin i-turn off ang ating coil? Paano natin siya i-de-energize na hindi natin kailangang patayin dito sa ating circuit breaker? So ang solusyon natin dyan, kailangan maputol natin yung supply. Itong supply ng kuryente nito, kailangan maputol natin. So ang gagawin lang natin ay maglagay tayo dito ng normally closed na switch para pag prenis natin ay mag-open ang ating circuit. Okay, so dito sisiris natin yung ating push button. Okay, so ito ang stop
na push button, ito naman ang start. Okay, so wiring natin. So itong supply natin na dumrekta sa start push button, lilipat natin sa ating stop na push button. So ito yung ating terminal para sa stop push button. Dadaan muna sa stop. Okay, yan. Tapos ja-jumper natin ngayon mula sa stop, ja-jumper natin papunta dito sa start na push button. Okay, so i-connect natin ito ngayon. Yan. So on natin uli. Press. Okay, release natin, nag-latch, then stop. So yan lang po ang basic na tutorial natin kung ano ang contactor at kung paano ito i-wiring. So abangan nyo po ang susunod natin na video para naman sa overload relay. Marami pong salamat sa panonood.